Huwag po tayo mag-aaway-away. Ang ating pong hinahanap ay katotohanan lang. Magpapalipad po kayo ng salita na kami po ay wala namang kinalaman. Kahit minsan wala po akong sinabihan na mas magaling po ako. Wala po akong sinabing ganun. Ang sinabi ko lang, ang pagkakaiba po ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee is in aid of legislation. Kung ang direksyon ko pong yun ay mali para sa inyo, nasa sa inyo na po yun. Mr. President, on September 9, in your interview with ANC Head Start with Ms. Karen Davila about the Blue Ribbon Chairman being a lawyer, your answer is, there is no such thing as a rule na dapat abogado yun. Abogado ka nga, di ka naman magaling mag-imbestiga, di ba? So useless. Mr. President, I'd like to put on record, there was no inclination from this representation na meron man lang kaming sinabi na ang chairman ay dapat, chairman ng Blue Ribbon Committee ay dapat abogado. Wala po kaming kahit na shadow ng inclination or any reference to that matter, wala po kaming sinasabi. Ngayon po yung sinasabing abogado ka nga, di ka naman magaling mag-imbestiga. Hindi ko po alam kung sino po yung tinutukoy ninyo sapagkat narinig din po kayo sa inyong mga interviews. Sinabi niyo po, Mr. President, na maraming dissatisfied sa direction na tinahak po ng aking investigasyon nung ako pa po ay chairman ng Blue Ribbon Committee. Hindi ko po alam kung sino po yung dissatisfied sa mga members natin. Wala naman pong perpekto, Mr. President, pero sa akin pong pananaw ay ginawa ko po yung aking makakaya. Kung meron man po akong pagkukulang, ay humihingi po ako ng tawad sa aking mga kasamahan sa Blue Ribbon Committee. Ngunit hindi ko po sinadya na ilihis sa direksyon ng tamang pag-iimbestiga ang ating Blue Ribbon Committee. Noong September 10 po, 2025, ang programa pong Sa Totoo Lang, sa 1PH, nandun po yata si Job Francisco, Chiki Berhel, Cheryl Cosim. Ang sabi po ninyo, with reference to the affidavit of the Discayas, may suspetsa kami na inedit yung affidavit. Mr. President, ito po ay indirect affront to the integrity of this representation. Yung lamang pong pagsuspetsahan niyo na inedit yung affidavit, paano kayo nagsuspetsa? Ano po ang ginamit ninyong batayan at pagsususpetsahan ninyo na maring inedit yung affidavit? Ako po bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, nagpakaingat-ingat po ako nung sila po sa pamamagitan ng kanilang mga taga-lapit, ay minabuti ko pong hingin sa kanila. Sumulat sila sa akin para malaman ko kung talagang meron silang kagustuhang magpahayag ng kanilang saloobin tungkol sa dinidinig natin sa Blue Ribbon. At gusto kong masatisfy ang sarili ko, Mr. President, kung totoo nga at kung bakit nila gagawin. So nakareceive po ako ng sulat sa kanila, handwritten. At nung malaman ko po na talagang galing sa kanila ang pagpapahayag na voluntaryo, noong September 14 po sa Twitter ninyo, meron po kayong binanggit at ito po ang nakasulat. Very devious. Wala pang hearing ang Blue Ribbon ni Ping Lacson. Gusto ng ilang magpalitan agad. What are they so afraid of? Bakit minamadali WPP agad ito? Ano bang nangyari? Malalaman natin sa Blue Ribbon kay Senator Lacson, meron siyang investigasyon ginagawa tungkol dyan. Ano po ba yung pinanggalingan ng mga salitang yun, Mr. President? Kung ang inyo pong tinutukoy ay yung aking sulat para irekomenda na mag-apply sa Witness Protection Program ang mag-asawang Diskaya, yun po inaayon sa batas, Mr. President.